Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. How do you do? Charot. Hello guys, for today's video, nandito kami ngayon sa aming farm. Katatapos lang namin mag-harvest. Ngayon, ikakarga namin sa motor para dadalhin doon sa bahay namin, mga katamhart. Itong hina-harvest namin, mga katamhart, na variety is Chani. Ito yung pinaka first class talaga. Kung ako lang ang pipiliin, first class talaga sa akin yung Chani. Dahil napakasarap, softy na softy sa bunganga, hindi nakakasawa, hindi nakakabusog, talagang masarap. Kaso nga lang, 10 ito ka tree ng durian, nag-iisa lang ito na Chani na punuhan. Yung iba-iba yung klase ng durian. At ito mga katamhart, kami pa lang dito sa aming barangay ang naka-harvest ng durian. Dahil yung iba, hindi bumunga, yung iba bumunga. Kasi nung last year, hindi ito bumunga. Ngayon bumunga siya. Yung bumunga noong last year, ngayon hindi sila naka-harvest. Wala silang durian, mga katamhart. At ito na nga, yung price nito per kilo is 70. Kung naihangyo, 60, charot. Advance ba? Mindset ba? Charot. Wala kasi akong racket ngayon, kaya yan, ako na lang ang nagbibinta ng durian. Dati-rati kasi mga katamhart, hindi namin ito binibinta. Kusa naming binibigay lahat ito kapag bumubunga. Ngayon, sayang naman, ilang taon din namin ito pinamimigay. Ngayon, wala akong trabaho, wala akong racket, kaya ito magbibinta ako ngayon ng durian modia. Mga katamhart, first time ko magbinta ng durian. Aywan ko ba, 100% ngayon or 99%, aywan ko, hindi ako sure. Walang bibili, lahat ngayon yan ihingiin. Talagang nasana yung mga tao na hindi talaga namin ito binibinta. Sanay sila na binibigay namin ito. Kaya ngayon, haywan ko ba kung anong kakalabasan nito? Hindi ba ako, basta, hindi ko talaga alam kung anong mangyayari mamaya. Nag-post kasi ako sa Facebook. Sa account ko, sabi ko sa kanila, may bibinta ko ng durian, PM lang kayo po kung gusto ninyong kumain or bibili. Alam niyo, mga katamhart, maraming nag-chat sa akin, maraming nag-PM sa akin, hindi sila nagtanong kung magkano ang kilo. Ang tinanong nila, pahingi, ang sarap niyan, pahingi, ang sarap niyan. Diba? Kasi sanay nga sila na binibigay lang namin ito. Pero ngayon, kasi nagdesisyon kami na ibibenta namin ito dahil ibibili namin ng abono or mga fertilizer para dito sa aming mga kanyugan, sa lubi ba, niyog. Sa mga punuhan ng niyog or mga pananim namin dito, kailangan talaga mag-spray kami dito at bibili kami ng mga fertilizer para sa niyog namin para mataba ba, tambok ang mga dagay bunga ang mga unsay tawagan na niyog. Kaya kailangan need talaga namin ibenta ito. Kasi alam niyo, tag 70 ang kilo kung tsambahan or 60. Magkano kaya ito? Ipalagay na lang natin 100 kilos ito sa 60 per kilo. O diba, ang laki na. Kaya guys, abangan nyo or aabangan ko kung may bibili o hindi. Mga katamhart, before namin ito in-harvest, marami na siyang nahulog. Mas masarap kasi yung nahulog, talagang matamis kapag hulog. Dahil nga, doon siya nahinog sa punuhan. Unless dito na harvest sa 100% sa lasa ng Chani, kapag ina-harvest, nawawala ang 30% na test ng durian. Kaya kung kami lang sana ang mag-decide, gusto namin hulog kasi masarap. Kaso nga, kapag hulog, kunwari sa isang araw, 5 or 10 ang mahulog dito, tapos hindi mabinta lahat, sayang. Unless kung hilaw, kung i-harvest mo tapos hilaw, kung unti-unti kasi yan, araw-araw, mahihinog-hinog, hindi sila magsasabay, kaya mas okay pa din kapag harvest. Kaso nga lang, mas malasa talaga yung hulog. Yung harvest, nakukuha yung lasa niya, yung test niya ng
20 o 30% less yung lasa niya. Mas masarap yung hulog. Kaya, pero kung target mo, ibibinta mo, talagang mas maganda yung harvest kasi nakakalamang ka ng kita. Dati-dati kasi nung mga panahon or 15 years ang nakalipas, 15 to 12 years ang nakalipas. Dati kasi, yung may durian lang dati noon ay yung Davao de Oro. Dito talaga sa Oriental, wala pang mga durian noon. Kailan lang nagkakaroon ng durian ang Davao Oriental. Dati kasi, Mati Davao Oriental, dati kasi, pupunta kami ng Davao de Oro para kumain lang ng durian kapag season. Pero ngayon, mga katamhard, grabe, halos lahat may durian na talaga dito sa Oriental, Mati Davao Oriental. Sa mga bukid-bukid, halos lahat marami ng mga durian, nagtatanim na yung mga tao. Dati kasi pupunta kami sa malayo para na makakain ng durian, pero ngayon alhamdulillah, may mga durian na rin dito sa lugar namin. Ayun na nga guys, pauwi na kami. Uuwi na kami kasi tapos na kami nag-harvest at i-guide namin ito sila. Pagdating doon, anuhin natin yung, titimbangin natin kung ilang kilo, tapos ayun na nga guys, titingnan natin. Ayan mga katamhard, hindi kasi siya kailangan itulak yung basket para makatakbo yung motor. Ayun mga katamhard, ganito talaga yung buhay ng bukid. Yung buhay ng bukid, simple lang, masarap, na mahirap. Dito sa bukid namin, masarap kasi yung hindi mo parang free stress ka, feeling free ka, feeling funny ka, lahat tinatawanan mo kasi wala yan doon sa sentro. Dito mo lang yan makikita sa bukid, yung mga ganap na ganito. Tingnan nyo guys, di ba? Andoon na yung takot na baka matumba or anong mangyayari, di ba? Nakakatakot yung mga ganito kapag hindi ka sanay. Pero sila, guys, sanay na sanay sila. Tingnan nyo, napakahirap dyan, pero talagang anong tawag doon? Nakatunga, sambot, si tawagana, nakaakyat ang motor. Ayan guys, di ba? Minsan, iisipin mo, sasabihin mo sa sarili mo, kapag nakatapos na yung mga anak ko sa pag-aaral, kunwari nasa syudad ka na nakatira, tapos taga-bukid ka, sasabihin mo sa sarili mo, darating ang araw na uuwi ako sa probinsya namin at gusto ko yung simpleng buhay lang. Gusto ko yung free ako sa lahat ng bagay. Kasi kapag nasa syudad tayo, although free tayo, pero may mga kumbaga gumagabag charot sa ating isipan. Di ba? Hindi tayo makilos, hindi tayo lahat. Kasi lahat problema. Dito kasi sa... Ayan na nga guys. Nagano na kami. Nag-isar na kami sa durian guys. Ayan, si Papa Loloy. Ayan guys. Maya pa. Bukas pa. May mga hinog na kukunti-kunti lang yan. First time namin. Ayan guys. Abangan nyo. Abangan nyo ko rin kung paano, anong ganap. Ayan. Bye! Ayan mga katamhard, may bumili. Naiintindihan siguro nila ako ba't ako nagbinta ng durian. Kasi first time daw ako nagbinta. Kaya ayan, may customer ako. Maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel. Like and share. Maraming salamat po. Alakol, banati jud na kayang high blood way kalaban. Sige kaon, 160 daw over 100 ang dugo.